Ayan mga ka-DIY, umilaw na agad. Ayun o. Umilaw na siya agad mga ka-DIY o. At ang lakas ng ilaw niya. Alright mga ka-DIY, bali meron po tayong project ngayon, ano? Bali meron pong ipinadala sa atin na solar light na may sira, ano? Bali dumating daw po ito ay may sira na at di pa po napapakinabangan. Ayan po siya, no? Wala po siyang brand, ang nakalagay lang po ay ayan, no? Solar light. Tapos power saving 100%. Ayan, no? Tapos IP67 na po ito, no? Bali yung quality po niya ay parang floodlight project lang, ano, na mababa ang quality. Yan mga ka-DIY. Bali hindi po natin to may unboxing kasi na-unbox na po ng may-ari, ano. Pero check na po natin yung laman. At itetest na rin po natin kung ano yung sira niya, no. Buksan na po natin. Bali ito yung pinakailaw niya mga ka-DIY, no? Tapos kasama ng ilaw niya, ayan, solar panel. Yung solar panel niya po ay malaki naman po kahit paano, no? Ayan ang mga ka-DIY. Okay naman at walang basag. At wala ring nakalagay kung anong volts to at saka kung ilang watts, ano. Ayan. Pagka bumili ka po kasi sa Shopee at hindi masyadong maganda quality ay halos wala po talagang brand yung solar panel niya, no. Tapos ito pa iba niyang kasama. Okay, kabit po muna natin yung battery para matesting natin kung buo yung ilaw, ano. Sabi nung dumating daw po ito ay ayaw po gumana. Testing natin kung hindi nga siya nag-o-on, ano. Parehas po pala ito ng remote ng aking solar light, ano. Baka gumana din yung solar light na nandito sa kwarto. Ayan, o. Hindi siya gumagana. Ang gumagana yung solar light ko doon sa may kwarto, no. May liwanag. Pero di nga siya nag-o-on. Okay, check po muna natin kung ano yung diferensya. Pag ganitong mga mura lang yung solar light mga ka-DIY ay maraming naaakit pumili, no. Kasi mura na, magagamit mo pa siya na sa emergency, no. Pero kadalasan ay may diferensya katulad nito, no. Nabili pero wala naman pakinabang, ano, kasi sira. Pero ngayon ang gagawin po natin ay ayusin natin, ano. Tingnan po natin yung diferensya. Pag wala pong voltage yung battery niyan, may possible ay battery po yan, ano. Ngayon kung itetest nyo po yan, hanapin nyo lang po yung B negative, ayan, o, B negative at B positive. Yan po yung battery niyan. Dapat may voltage po yan, ano. Testing natin, check natin, ano. Yan, naka-ready na po yung tester natin. Okay. Ayan mga ka-DIY, oh. Walang voltahe yung kanyang battery. Ibig sabihin ay may sira po talaga yung battery nito. Jackpot po talaga kapag nakatsempo ka ng ganito mga ka-DIY. Mapapagastos ka pa. Ayan, bali ang gawin natin ay subukan po muna natin palitan ng battery, no. Teka, check muna natin kung anong klaseng battery nakakabit dito. Baka mamaya may disconnected lang pala. Pero dito sa board niya ay maganda po yung pagkakahinang, kaya wala po dyan yung loose.
na. Ayan mga ka-DIY, yung battery niya ay 18650 battery, hindi po LiPo4. Ayan, bali nabili po ito sa Shopee ng 789 ano, 789 pesos. Yung quality ng battery ay wala. Teka, hirap tanggalin. Ayan. Ayan mga ka-DIY, natanggalan natin yung battery. Tik pa yatang masira. Check natin yung brand ng battery na to, anong klase. At ako'y nahihiwagaan bakit wala siyang voltage. Kaya mga ka-DIY, yung walang brand yung battery. Ano ba naman yan mga ka-DIY? Ay nako, ayan kadalasan nabibili sa Shopee no, pag mababa lang ang presyo. Check natin yung voltage nyan. Ayan, may voltage siya na 1.74 ano. Meron naman pong karga, kaso patay po yan pagka ganyan yung voltage nya. Ngayon, ang subukan po natin, palitan po muna natin to ng battery. Tapos, yung ipapalit po nating battery ay ito. Ayan o. Wala rin pong brand, pero may tatak naman po yan o. China po ito na 2230 mAh ano. Tapos, gagawin po nating 4. Wala na po kasi ko available na isa pa nito, kaya Panasonic po ilalagay ko no. Ayan. Pero yung capacity hindi naman po nagkakalayo. Okay. Bali, ang gagawin pong connection natin ay parallel lang ano. Ayan, katulad lang po nito, nakaparallel. Magkakasama yung positive at saka magkakasama yung negative. Tapos, ang ilalagay po natin BMS ay 6 MOSFET ano mga ka-DIY. Hindi katulad nito na napakaliit lang. Ayan oh. Sobrang liit lang mga ka-DIY, kaya possible na mabilis na masira yung ganyang klaseng BMS. Ayan na. Okay, bali hindi ko na po ipapakita sa inyo ipag-assemble kasi naipakita ko na po to sa mga project natin ano. Kung hindi nyo po nakita kung paano mag-assemble ng ganito, ay manood lang po kayo sa mga project natin ginagawa ano. Kasi kadalasan ganitong battery lang po ginagawa natin, parallel lang po ano. Di pa po tayo nag si-series sa mga ganitong solar light lang ano. Okay, assemble po muna natin to at saka subukan natin palitan ng battery to. Papakita ko sa inyo kung paano ko papalitan ng battery no. Okay. Alright mga ka-DIY, ayan no, nakapag-assemble na po tayo ng battery. Ito po ay 1S4P na at nasa 8000 mAh na po ito. Tapos yung BMS na ginamit po natin ay 6 MOSFET. Ayan po yan, 6 MOSFET. Tapos kaya po kailangan ng BMS mga ka-DIY para sa overcharge at over discharge protection ano. Siya po yung magka-cut off kapag ka full charge na yung battery. Tapos ika-cut off din niya kapag ka sobra na po yung pagkalobat ng battery. Hindi niya po hayaang maging zero yung battery no. Kaya possible kaya nasira po yung battery nito dahil sira yung BMS ano. Hindi niya naprotektahan yung battery, kaya nasira po yung battery no. Kaya sayang naman. Napakaliit lang po kasi ng BMS ano. Ayan, no? Mukhang 2 MOSFET lang to or 1 MOSFET ano. Sobrang liit. Kaya possible yun ang naging dahilan ng sira nito na hindi na protektahan ng BMS yung battery no. Okay. Ngayon po ang ilalagay natin ay quality BMS, kaya mapoprotektahan na po yan. Tapos sa pagkabit po nito mga ka-DIY, ayan yung P positive. Ayan mga ka-DIY, P positive, ito po. Yan po yung positive ng solar light ano. Tapos yung P negative, ayan, dito naman sa kaliwa. Yan po yung negative ng solar light. Yan po natin ilalagay ano. Okay, kabit po natin muna.
Tapos tanggalin po muna natin itong kabitan. Sa pagkabit nito mga kadeoy, basic lang po ano. Napakadali lang, simple lang. Ayan, natanggal na natin agad. Bali ang gawin po natin ay ihinang po natin siya, no. Teka, saan ba na ilagay yung soldering lead? Ayan. Ayan, lagyan po natin soldering lead itong ano natin, soldering iron, no? Para maganda pagkakapakat. Okay, positive po muna tayo. Ay, oo, tama, positive. Kaya check ko lang kung saan yung positive. Okay, malayo po kasi ako sipating ko pa mga DIY kasi nakakamera tayo, pero madali lang naman siya ihinang ano. Napakasimple lang mga DIY at mabilis lang. Yan, tas negative na tayo agad. Okay, yan mga DIY, umilaw na agad. Ayun, no, umilaw na siya agad mga DIY, at ang lakas ng ilaw niya. Testing po natin sa remote. Ayun, no, buo na siya mga DIY. Sabi ko sa inyo, battery lang po yung ano niya, sira niya. Ayan mga DIY, basic lang yung sira niya. Bote yun lang po nagisira. Bali pwede na po natin i-assemble ito pabalik ano. Tapos mga DIY, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito, ay lagi nyo lang double check yung battery, no, kasi yun naman ang kadalasang nasisira kapag bagong dating ano, yung battery. Minsan naglulus lang yan, or minsan patay talaga yung battery. Yun nga lang, ang masakit, gagastos ka pa mga DIY kapag sira yung battery. Kaya para nga itong floodlight project ano, mukhang quality sa harapan pero low quality yung loob. Kaya mga DIY ay kung may budget kayo, yung mahal na yung bilhin nyo kung sakali lang pero kung walang budget, pwede naman kayo dito mag stay ano, at maganda din naman kahit papano kung sakaling magagawa nyo na maayos. Tapos mga DIY, dahil nasa dulo ka na po ng video ko, ay meron nga po pala akong pinamimigay na ano, na emergency light. Ganito po yan, no. Ayan, mag-comment ka lang po dun sa may last emergency light na ginawa, yung Life of 4 ano. At ipaparapol natin itong emergency light na pinamimigay natin mga DIY. At yun lamang po yung may totoo sa inyo ngayon ano, mga DIY. Kaya kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag nyo po kalimutan mag-like at subscribe para lagi ka updated sa mga susunod ko pang video. Yun lamang po, maraming salamat.